Di ba yung kumantang special number kanina dito, di ba nakaka-bless? Amen. Nakaka-encourage. Nakakapayapa ng yun po yun. Makapaglingkod ka sa iba. Mapapalakas mo ang iba. Talaga kasi nagturo sa dalawa na yan? Yan ang pagdala. Amen? Anong araw ng pastor? Amen? By God's grace. Amen? Amen. Wala naman. Amen. Then, totoo po yan, no? Pinalago ng pastor, nung lumago, yung gift nila ay paglingkod. Amen. Amen? Yun po yun. Amen? Ano pa? Till we all come in the unity of the faith. Lahat tayo faithful na lahat. Wala na yung lingkod, hindi. Lingkod, hindi. Lahat. Lingkod, 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 lingkod. Lahat. Till we, how many? All come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man. When we say perfect, hindi po ito yung perfecto. When we say perfect man, maturity. Unto the measure of the stature of the faithfulness of Christ. Are we willing na magpa-equip kay pastor? Amen. Ako mga kapatid, pag ganito tinrabaho nyo, nagpipreach si pastor, nagpipreach pa lang, may komento na kayo. Nakaw, hindi kayo lalago. That's right! Nagpipreach si pastor, kung ano ginagawa nyo doon sa labas. Hindi kayo lalago. Tinuturuan kayo ni pastor ng instruction, biblical, hindi nyo sinusunod, hindi kayo lalago dyan. Right! Ini-encourage kayo ni pastor, ayaw nyo pa-encourage, hindi kayo lalago dyan. Itinutumpak, kinukurik kayo, nire-review kayo ni pastor sa maling ginagawa, hindi kayo nagpapakorek, hindi kayo nagpapareview, hindi kayo lalago dyan. Amen. Preach more. Amen. Hindi kayo lalago dyan. At sayang yung gift mo, hindi mo yung paglalingkod ng lingkod, hindi mangyayari yun. Lingkod, hindi. Lingkod, hindi. Lingkod, hindi. Ganun ang mangyayari. Here's the Bible tells us, a perfect man. The stature of the fullness of Christ. When we say the stature of the fullness of Christ, Christ-like character. you become Christ-like character. Amen? Amen. Your attitude, your motive, katulad ng sa Panginoon. Possible ito, ang sagot, yes. Ganun nga po talaga mga kapatid. Kapag hindi nyo pinawalaan yung pastor nyo, nabigay ng Diyos, at yan ang gagamitin ng Diyos para kapalaguin, hindi ka talaga lalago. Right. Alam niyo po ba, hindi, may mga members sa church, mga doktor, mga lawyer, pero nagmamang sa church. Natuto eh. Christ-like character. When we say Christ-like character, ang motive, ang nasa isip na agad, mag-serve. Amen. Naalala niyo po ba mga kapatid, ang Panginoon kumuha ng tubig. Ano ang hinugasan ng Panginoon? Mga paa ng disipulo. Alam niyo po ba sa Israel, ang pinakamaraming part sa lugar na yon, paa? Bakit po nasabi ko yon? Dahil sa Israel, sa Middle East, ano po dyan? Ano po klaseng tungtungan meron? Malikabok po dyan. Madumi po dyan. Kaya kapag ikaw ay bisita sa Israel, ang unang aatupagin ng mga tao, mahugasin paa mo. Pinakamaraming part sa katawan ng tao ang hinugasan ng Panginoon. Yun po yung karakter ng Panginoon. Ang intention lagi is to serve. Amen? Amen. With humility. Amen. Hindi ka matututo kapag hindi ka humble. Preach. Na kapag sinabi ni pastor ganito, meron ka rin idea, dapat ganito. Mas magaling ka pa kay pastor. Hindi talaga lumalagay naman. Tama po. Pero of course, ang pastor niya hindi perfect. Pero the Bible tells us, and He gave handsome pastor for the perfecting of the what? Saints. Amen? Amen. Pangatlo,
By developing a servant heart. To develop a servant heart. Not bossing. Ay dapat may electric fan na. Bawal ang electric fan doon. Not bossing. The Bible tells us, let nothing be done through what? Strife. Let me say strife. Pagtatalo. Or vain glory. When you say vain glory, pagyayaman. Kapag ikaw ay nagkipagtalo, di ba may event tayo dito? Mainit ulo mo. Teka lang. Gusto mo makipagtalo niya. Amen, church? Amen. Amen, church? Amen. Sabi ng Bible, huwag kanyang paglilingkod. Huwag kang magtatrabaho dito at maglilingkod sa church, mainit ulo. Tama. Huwag kang maglilingkod dito na masama loob mo. Sabi ka lang ng Bible eh. Let nothing. Huwag nyo gagawin yun ha. Be done. Through what? Strife. Or vain glory. Pero si vain glory nagyayabang. Nakita niyo ba yung nilinis ko? Hindi na dito, dito lang. Bakit yung nilinis ko mas maganda? Mas matindi. Tignan niyo yung sa akin. Vain glory po yun mga kapatid. But, di ba? Lowliness of mind. Let it esteem other better than yung bang maganda na yung ginawa mo, pinupuri mo pa yung iba. Ay, alam mo, mas maganda pala yung ginawa mo. Amen, church? Kaya sabi ng Bible, hindi, ay, mas maganda yung ginawa mo kaysa sa kanya. Sabi ng Bible, esteem mo na better yung iba kaysa sa'yo. Kasi nga mga kapatid, kapag inisip mo na mas magaling ka kaysa sa kanya, yabang po yun. Tama po. Preach. Yabang po yun. Kapag po yung klaseng gusto ng Diyos na paglilingkod, walang kahalo-halong kayabangan. Amen. Kita mo yung electric fan, no? Nilinis ko. Ang kintab talaga, oh. Pwede ka magsalamin, eh, oh. Pero yung linis niya, oh, di mo, dami ka lang pa rin. Wow, di yun. Maliit yung ganun. Huwag mong ipalagay na mas magaling ka kaysa sa kanya. Let's develop, ano mo, servant's heart. Ang servant, napuli pa sa iba. Alam ka, ang ganda ng ginawa mo. Mas better yung ginawa mo kaysa sa akin. Sa akin, pasensya ka na, ganyan lang talaga. Let's develop that. Sabi nga niyo ba eh, nung dumating ka, lumakas ang hangin na. Sabi ng Bible, itinataas ng Diyos ang nagpapakumbaba at binabagsak ng Diyos ang nagpapakataas. Ayaw talaga ng Diyos yung mayabang. Yung humble. Diyos ng Diyos humble. Not humble. Humility. Ano sabi ni Paul? Serving the Lord with all humility of mind. Tears, temptation, but the lying in wait of the Jews. With all humility. Amen, church? Amen. Ano unang puntos? Discover your gift. Pag na-discover mo na, hayaan mong equip ka ni pastor. Amen? Amen. At pag na-equip na,
develop natin yung tinatawag nating servant heart. Walang boss dito sa church. Amen? Amen. Pastor is not your boss. Amen? Sa opisina lang yung may boss. Pero sa church, walang boss-boss dito. Lahat tayo servant. Lahat tayo pupulot kung meron dapat pulutin. Lahat tayo magpupunas kung may dapat punasin. Lahat tayo mag-aalot kung meron kailangang agiwan. Hindi yung sasalta tayo dito. Marami pa. Okay. As I said, last Sunday, wag po natin gawin na dapat may electric fan doon eh. Kung nakita kong dapat may electric fan doon, ako nakukuha ng electric fan. Walang dito utusan. Pwedeng mag-utos pero walang utusan. Alam niyo po ba yung utusan? Alipin. Pwedeng mag-utos pero walang utusan, alipin. Okay niyo po? Amen. We are all servant. We are all servant. Ngayong umaga, deserve po ba na paglingkuran ng Panginoon? Amen. Deserve po bang mag-payback sa Diyos? Amen. Deserve po bang i-appreciate ang Diyos? Amen. Yes. At kung deserve ang Diyos, tatayo tayong lahat at tayo mananalangin. Habang nakatayo ang bawat isa sa atin nag-play yung music, ikaw na bisita namin. Napakabuti ng Diyos. At dahil sa kabutihan niya, mismong buhay niya ang inalay para bayaran ang kasalanan mo. Napako siya sa krus dahil tayong tao ay makasalanan. At dahil sa kasalanan natin, may impyernong naghihintay sa atin. Sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit sa kabutihan ng Diyos, hindi niya na hinayaan na ganoon ang sitwasyon lang ng tao. Sa halip, dahil sa pagmamahal niya sa atin at kabutihan niya sa atin, inoffer niya ang sarili niya na mapako sa krus para magkaroon ka ng tagapagligtas. Para magkaroon ka ng Savior at para magkaroon ka ng Panginoon na pwede mong paglingkuran. Na pwede mong kang magpibak, magsukli, gumanti ng paglilingkod. At ang Panginoon na yun, ang kailangan mo sa buhay na ito, hindi relihiyon, kundi ang Panginoon. Sa mga bisitang narito ngayon, if you are willing to serve God, kailangan mo munang buksan ang puso mo at magtiwala kay Kristo bilang tagapagligtas. Kung ikaw ay handa na gawin ito, sumunod ka sa maikling panalangin ito. Panginoong Isus, hindi aksidenteng narito ako. Alam mo ang buhay ko. Alam mo ang kasalanan ko. Patawad po. At nais kong buksan ang puso ko bilang pagtanggap sa inyo na tagapagligtas. At mula dito, Panginoon, mapaglingkuran kita sa kabila ng mga kabutihan mo sa buhay ko, sa talentong ibinigay mo. Magbalik tanawa mo ng kabutihan mo. Sa pangalan mo. Sa mga member na nandito, kung na-discover mo ng gift mo, be willing na equip ka ng pastor mo, be willing na lumago ka, kasi napakalaki ng role mo.
Yung talent mo, binigay ng Diyos yan. At huwag mo sayangin. Maraming naghihintay na mapagpala ng gagawin mong paglilingkod. At lalo na ang Diyos naghihintay din sa'yo na mabigyan mo siya ng luwalhati. Ma-please mo siya. Mag-glorify mo siya through your gifts. And if that is your friend, come on. You talk to God in prayer. You kneel down. Kung may gift kang magluto, serve one another. May gift of mercy ka, pagtuturo, encouragement, preaching, teaching, music. Magaling ka magsalita. Giver ka. Maawain ka. Karpintero ka. Electrician ka. Serve God. Magaling ka maglinis. Magaling ka sa arts. Magaling ka sa computer. Magaling ka sa mga idea. Serve God. Napakabuti ng Diyos sa'yo. Para kapag kaita naman ng paglilingkod natin sa Kanya. O manaming Diyos, salamat sa mensahe mo. Patuloy mong hubugin ang mga puso namin, na puso may paglilingkod at puso mababa na kanilang ay tinataas. Forgive us, Lord, kung may mga pagkukulang kami na nagawa sa inyo.